Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay katatlupong araw ng Agosto taong 2025. Ako po si Reynald H. Soda. At ako naman po si Rachel Ann M. Basanyas. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na amin nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihayag sa atin ng Vito P. Chanco Memorial National High School o Vitonians News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Pinesview Primary School, pinasinayaan at formal nang na-turn over sa Sitio Mararag, Barangay Maasin. DA Mimaropa nag-turnover ng crates at strollers para sa Office of the Municipal Agriculture. Mayor Benedito pinangunahan ng Municipal Peace in Order Council 3rd Quarter Meeting. Municipal Development Council tinalakay ang reprogramming ng pondo ng turismo at solid waste management. Online gambling pinagbabawal ng DILG sa mga kawani at opisyal ng lokal na pamahalaan. Pondo at kagamitan para sa mga atleta tinalakay sa local school board meeting. E-Communicative Multimedia Consultancy Services nakipagpulong kay Mayor Benedito para sa pag-unlad ng Kalasigin Mount Grove area. Kaalaman sa pagpapalago ng cacao industry ibinahagi sa mga magsasaka ng Brooks Point. Courtesy call ng 8th Special Forces ng Philippine Army malugod na tinanggap ni Mayor Benedito. At Mayor Benedito pinangunahan ang oath-taking ceremony ng bagong halal na Rural Improvement Club Federation officers. Magbabalik ang Vitonians News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Pinesview Primary School, pinasinayaan at formal nang na-turn over sa Sitio Mararag, Barangay Maasin. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Vitonians News reporter Jasper Ancheta. Balitang Bayan! Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang Ipilan Nickel Corporation Resident Mine Manager Alex C. Arabis at Liga ng Barangay President Georgialine Joy Oquiachon ang pagbubukas ng Pinesview Primary School araw ng Martes, August 12, 2025 sa Sitio Mararag, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Masaya namang tinanggap ng punong Barangay Ruel V. Austria ang paaralan. Ang naturang paaralan ay isang makasaysayang hakbang patungo sa pagpapabuti ng edukasyon sa komunidad at magsisilbing daan para sa maraming kabataan na makamit ang mas magandang kinabukasan. Sa kabila ng mga hamon ng pampublikong edukasyon, ang pagbubukas ng Pinesview Primary School ay nagbibigay ng bagong sigla at pag-asa para sa mga magulang at mag-aaral sa Barangay Maasin na may layuning mabigyan sila ng pantay-pantay na pagkakataon sa edukasyon. Jasper E. Ancheta, Vito P. Chanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Jasper. At sa Balitang Pangbayan, DA Mimaropa nag-turn over ng crates at strollers para sa Office of the Municipal Agriculture. Para sa detalye, narito si Vitonians News reporter Ritaj Otala. Balitang Bayan! Nagtungo ang mga kawani ng Department of Agriculture sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa New Municipal Building, Barangay Tug, Brooks Point, Palawan upang personal na iabot ang kanilang handog para sa Municipal Agriculture Office ngayong Huwebes, Agosto 14, 2025. Nag-turn over ang Department of Agriculture ng 40 crates at 3 stroller na nakalaan para sa programang kadiwa ng Pangulo ng Opisina ng Municipal Agriculture sa bayan ng Brooks Point. Nagpahayag ng pasasalamat si Mayor Benedito sa mga kagamitan tiyak na mapapakinabangan ng lahat at tiniyak niyang magagamit ang mga ito sa tamang paraan para mapanatili ang kaayusan at kalidad ng bawat produktong nagmumula sa iba't ibang barangay. Ang mga crates at stroller ay magsisilbing tulong upang mapadali ang pagbiyahe ng mga produkto, gaya ng gulay, prutas at iba pa, nang hindi masira at makarating ng maayos sa kanilang patutunguhan. Pitaj Andrea A. Otala, Vito P. Chanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ritaj. Susunod, Mayor Benedito pinangunahan ng Municipal Peace and Order Council 3rd Quarter Meeting. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Vitonians News reporter Avra Savrina Astala. Balitang Bayan!
Matagumpay na isinagawa ang muling pagpupulong ng Municipal Peace and Order Council para sa third quarter ngayong araw ng Miyerkules, August 13, 2025 sa Mayor's Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangungunahan ito ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Municipal Local Government Operations Officer Corazon Atienza, Municipal Peace and Order Council to End Local Communist Armed Conflict Officer in Charge Designate Camille Chasca Castelar at iba pang mga kasapi. Tampok sa agenda ng nasabing pagpupulong ang mga ulat at updates mula sa mga member agencies ng MPOC, partikular ang mga naging accomplishments sa nakalipas na mga buwan. Samantala, patuloy ang pagtupad ng mga kasapi sa kanilang tungkulin at responsibilidad upang higit pang mapagtibay ang kapayapaan at kaayusan para sa mga mamamayan at sa buong bayan ng Brooks Point. Ava Severina Isabel D. Astala, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ava. Municipal Development Council tinalakay ang reprogramming ng pondo ng turismo at solid waste management. Alamin natin ang buong detalye kay Vitonians News Reporter Bonnie Siralbo. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Municipal Development Council meeting katuwang ang Municipal Planning and Development Office sa pangunguna ni MPDO Joey C. Paramide, MPA, NP nitong Huwebes, Agosto 14, 2025 sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Tampok sa naturang pagpupulong ang reprogramming ng budget ng Municipal Tourism Office at Solid Waste Management kung saan ang mga inisyal na pondong nakalaan sa other maintenance and operating expenses ay ililipat para suportahan ang iba pang programa at proyekto ng kani-kanilang opisina. Isinasagawa ang reprogramming upang masiguro na ang pondo ay magagamit sa mga prioridad na proyekto at aktibidad na makapagbibigay ng mas malaking benepisyo at mas epektibong serbisyo para sa mga mamamayan ng Brooks Point. Bonnie Siralbo, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Bonnie. Samantala, online gambling ipinagbabawal ng DILG sa mga kawani at opisyal ng lokal na pamahalaan. Narito ang ulat ni Vitonians News Reporter Ritaj Utala. Balitang Bayan. Pinatutupad noong Agosto 12, 2025 ng Department of the Interior and Local Government ang Memorandum Circular No. 2025-082 na mahigpit na nagbabawal sa lahat ng kawani at opisyal nito, kabilang ang mga empleyado ng mga attached agencies at mga halal o hinirang na lokal na opisyal na lumahok o gumamit ng anumang uri ng online gambling. Batay ito sa 1987 Constitution Republic Act 6713 at iba pang direktiba ng Pangulo na nagpapalawig sa pagbabawal sa casino gambling upang masaklaw na rin ang online platforms na itinuturing na banta sa kredibilidad at integridad ng serbisyong publiko. Binalaan ng DILG na ang sinumang lalabag ay maaaring masampahan ng kaso at pagmultahin ayon sa umiiral na batas. Agad na ipinatutupad ang kautosang ito bilang bahagi ng panawagan na manatiling tapat at responsable sa paglilingkod bayan. Judge Andrea A. Utala, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ritaj. Susunod, pondo at kagamitan para sa mga atleta tinalakay sa local school board meeting. Balitang hatid sa atin ni Vitonians News Reporter Kyle Bernas. Balitang Bayan. Sa muling pagpupulong ng mga kasapi ng local school board ngayong buwan ng Agosto, nagsama-sama sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga guro mula sa South at North Division ng Department of Education sa pangunguna ni na PSDS Dr. Paterno S. Marquez, North Brooks Point District Supervisor Celia B. Siose at DepEd Sports Committee nitong Huwebes, Agosto 7, 2025 sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa agenda ang request letter ng LGU para sa release ng palarong panlalawigan prizes upang mailaan sa pagbili ng karagdagang bagong sports equipment. Kasama rin sa mga napag-usapan ang nalalapit na sport activity ng municipal meet at palarong panlalawigan, pati na ang wastong alokasyon ng pondo na gagamitin upang higit pang maiangat ang galing at kahandaan ng mga atletang magrerepresenta sa bayan ng Brooks Point, na sa gayon ay maging maayos, komportable at kompetitibo sila sa anumang larangan ng sports. Kyle Adrian J. Bernas, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kyle. Samantala, Communicative Multimedia Consultancy Services nakipagpulong kay Mayor Benedito para sa pag-unlad ng Kalasagen Mangrove Area. Narito ang ulat sa atin ni Vitonians News Reporter Jasper Ancheta. Balitang Bayan.
naging makabuluhan ang pagbisita ni na Communicative Multimedia Consultancy Services Representatives Kit Fabro, Architect Austria at Architect Gabinete sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. nitong araw ng Lunes, August 11, 2025 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Isa sa mga layunin ng kanilang pagbisita ay ang makatulong at maging bahagi ng development para sa tourism purposes ng Kalasigen Mangrove Area. Malaking karagdagang atraksyon para sa mga turista sa bayan ng Brooks Point kung sakaling maging matagumpay ang pag-develop at pag-improve ng naturang lugar na agad namang sinangkayunan ni Mayor Benedito. Kaya buong buo ang kanyang suporta sa adhikaing makatulong sa pag-unlad ng turismo sa bayang ito. Jasper E. Ancheta, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jasper. Kaalaman sa pagpapalago ng cacao industry, ibinahagi sa mga magsasaka ng Brooks Point. Sa ulat ni Vitonians News Reporter, Ava Sabrena Astala. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang pagsasanay ng cacao production management and post-harvest handling training na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. araw ng Martes, August 12, 2025 sa AgriWorld Sitio Lada, Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Ang pagsasanay na ito ay pinangunahan ng Office of the Municipal Agriculture at dito tinalakay sa tamang paraan ng pag-aalaga ng kakao mula sa pagtanim, pag-aani at pinakaimportante ang post-harvest handling. Nagsimula ang programa sa isang mensahe mula kay Municipal Agriculturist Renato A. Bacosa na sinundan ng paglalathala ng rationale ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Division Program ni DA MAAD Senior Agriculturist Joanne O. Blanes at ang YFC program na binahagi ni DA MAAD YFC Focal Person Agriculturist 2 Meljan H. Dosejo. Kabilang sa mga tinalakay ang mga teknikal na aspeto ng pag-aani, pag-imbak at pagproseso ng cacao beans upang mapanatili ang mataas na kalidad nito. Nagbigay inspirasyon din si Mayor Benedito sa programa kung saan hinihikayat niya ang mga cacao farmers na mas patatagin pa ang masaganang production ng cacao dito sa bayan ng Brooks Point. Ava Sabrina Isabel D. Astala, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ava. Samantala, courtesy call ng 18th Special Forces ng Philippine Army, malugod na tinanggap ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni Vitonians News Reporter Kyle Bernas. Balitang Bayan. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sina 18th Special Force Philippine Army Commanding Officer Captain Romeo Aliman kasama ang iba pa nitong araw ng Lunes, August 11, 2025 sa labi ng New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Malugod namang tinanggap ni Mayor Benedito ang layuning ipinaabot sa kanyang tanggapan kaugnay sa mga future plans ng kanilang hanay na nakabase dito sa bayan ng Brooks Point. Siniguro naman ng Administrasyong Benedito Feliciano ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa anumang adhikain at mga aktibidad na gagawin para sa ligtas at payapang kapakanan ng mga mamamayan sa darating na mga araw. Kyle Adrian J. Bernas, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kyle. At Mayor Benedito pinangunahan ang oath-taking ceremony ng bagong halal na Rural Improvement Club Federation Officers. Balitang hatid sa atin ni Vitonians News Reporter Bonnie Siralbo. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyal ng Rural Improvement Club Federation ng Brooks Point sa ginanap na oath-taking ceremony nitong Martes, Agosto 12, 2025 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob. Itinalaga bilang mga bagong opisyal sina Maria Teresa A. Cacatian, President, Amalia M. Aspurias, Vice President, Bernadita M. Francisco, Secretary, Expectacion B. Hanoras, Treasurer, at Fermilita R. Balmonte, Auditor. Kabilang din sina Crisanta T. Alcosaba bilang PIO South, Jessie A. Recto bilang PIO North, at Lori A. Deza bilang PIO Central. Kasama rin sina Elizabeth M. Ivena at Mirna B. Tadike bilang Business Managers, Grace Gasendo bilang News at Nofi Laab bilang Project Manager. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng RIC Federation sa pagsusulong ng mga programang pangkaunlaran sa mga pamayanan at hinihikayat ang mga bagong opisyal na gampanan ng buong puso ang kanilang tungkulin para sa ikabubuti ng bayan. Bonnie Siralbo, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Bonnie.
Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programa, Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Reynald H. Soda. At ako naman po si Rachel Ann Basanyas. Kami po muli ang Vito Pichangco Memorial National High School o ang Vitonians Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan!